Day 2, Harajuku, maulan. Pero hindi natin papasukin yung arko na yan. Sa pagtawid, pag pinasok mo yung street na may arko, eto makikita mo. Pero bago tayo lumaboy, kakain muna tayo. Pag nakaharap ka sa arko, tatawid ka, tapos lakad ka bantang kaliwa. Ito yung building kung saan napulsuhang lapagan. Beef cutlet ang craving ng bayan, Gyokatsu Motomura ang title ng kainan. Marami ako narinig tungkol sa lugar na to at puro magaganda. Masarap daw talaga kaya mapapapila ka. Ang kaso, yung intrusive thoughts ko bida-bida. Kaya nagpaalam ako kina Chiclet, sabi ko, ayokong pumila. Maghahanap na lang ako ng makakain ng iba. Eto, muntik na ako rito. Kinawayan ako ng husto. Napaisip ako, curry? Sabi ko, cannot be. But 1 from 3. Kaya I carried on with my journey. Tapos, I noticed this place sa tabi. Ang pangalan ng lugar, Hajime. Yung muestra pala ni sir na yun, ang ibig sabihin, diretso order na ako. Dahil nga mangmang, akala ko pinauupo niya ako sa bakanting pwesto. Eto si ma'am to the rescue. 先は1000倍ピース特に硬いからお願いします。はい、こちらメニュー。 Buisit, diring-diri ako. Anong response yun? Parang tanga. Pasintabi sa pagiging awkward. Nakyutan kasi ako nung hinapon-hapon na ako ni ma'am. Nung pumasok yung magtotropa galing sa backdoor mula Harajuku, pinanood ko muna sila kung paano gawin to. Ang siste, pipindutin mo muna yung number ng meal na gusto mong orderin, lalagay mo yung pera, bibigyan ka ng ticket, tapos upo ka na. Nagkalapagan na. Kilala ang Hajime dahil sa tsukemen nila. Bago tayo magpatuloy, gusto ko lang sabihin na pagdating sa tsukemen, ang number 1 ko, Mendokoro. Ito rin ang gagamitin nating reference kumpara dito sa Hajime. Una ko napansin yung sabaw. Mainit pero hindi nakakapaso ng dila sa init. Tsaka yung sabaw di ko naramdaman yung karne. Kumpara sa Mendokoro na maraming sahog, tsaka mas malapot ng konti yung sabaw. Ang sabi sa akin ng Mendokoro kaya ganyang kainit yan, malamig kasi yung noodles na kasama. Kaya pag sinawsaw mo, nagro-room temp na. And to be honest, ang saya nun, nakakadagdag yun sa positive overall experience ng dish. Isa sa mga nakakatuwa dito sa Hajime, yung bamboo shoot nila, manamis-namis. Nakakatuwa kasi kakaiba, hindi siya masyadong earthy, hindi siya lasang labong tulad ng nakasanayan. Itong chashu nila sobrang linamnam, sobrang lambot, ang sarap ng timpla, kakainin mo hanggang huling hibla. Pero mas masarap sana kung may mga parting na tosta. Personally, nakakadagdag kasi sa sarap pag may konting char. Sa Japan, pagdating sa itlog, di sila papakabog. Sa Mendokoro, kalahati lang yung kasamang itlog per order. Dito, isang buo. Sobrang fresh ng itlog nila sa Japan, iba yung yolk, sobrang creamy in a mind-blowing way. At ang sarap, super have. Itong broth nila, sobrang balanse ng lasa. Hindi nangingibabaw yung alat, hindi nangingibabaw yung linamnam. First time ko makatikim ng tsukemen na balanse yung broth. Sa Mendokoro kasi, may konting kaalatan. Not a bad thing, pero magkakatalo na lang yan sa preference. Okay, base sa sarili kong panlasa, ano bang mas gusto ko sa dalawa? Sarap na sarap ako sa itlog ng Hajime at hindi ko makakalimutan yung broth na sobrang balanse. At idagdag pa natin yung bamboo shoot na minagic nila para hindi maglasang labong. Pero ang panalo, ibibigay ko sa Mendokoro. Maaaring conventional at traditional ang tsukemen ng Hajime. Walang mali. Pero ang Mendokoro, na-elevate kasi nila yung overall experience Mula sa presentation, plating, components, flavor profile, na-elevate nila na maganda. Sana lang, consistent sila. Para always, get up!